Sa Lunes po ay sasapit ho ang ika-5 beses ho na State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. At ito ho, dahil siyempre ito'y bahagi pa rin ng tinatawag na 20th Congress. Kasi di ba yung nakarang taon, pagkatapos po yung 2025 elections, di ba may mga bagong senador at kongresista, yun ho, 20th Congress. Alam niyo ho ba na mula po sa 53 o 50 priority bills ni Pangulong Marcos Jr. ay dalawa lang po. Dalawa lang ho ang naipasa. Grabe ho mga kababayan, at alam niyo ho, ito ho ay sumasalamin sa liderato po ng ating bansa na kung saan, kasi bilang isang Pangulo, dapat ho ay tinututukan mo, di ba? Kaya nga sinikap ho na maging kaalyado ho mismo ng administrasyon ng Pangulo, yung mayorya po ng dalawang kapulungan ng Kongreso para mapabilis po na maisulong yung mga priority bills. Ano ibig sabihin ng priority? Kaya nga prioridad dapat ho daglian yung pag-aksyon ng ating mga mababatas, mga senador at kongresista. Kaso, ngayon ho ay abalang-abala po sila sa impeachment, yung mga pamumulitika. Diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, sila po ay talagang nag-focus po dito po sa impeachment, di ba? Nagsagwa po sila ng mga investigasyon, yung House Committee on Justice, yung impeachment proceedings, mga kababayan, yun po ang ginawa ho nila. Tapos ay ang nangyari ho rito, kababayan, ay naisakripisyo yung mga iba pang mga mahalagang panukalang batas. Importante ho ito kasi nagkakaroon po ng pagtatakda ng mga priority bills ang isang administrasyon kasi depende ho sa kanyang magiging kanyang magiging programa. 'Di ba? Ipinangsusuporta ho 'yan yung mga batas na 'yan. Di po ba? Kaso ang ginawa ho inuna ay ito hong impeachment. 'Di ba? Lahat ho nakatutok ho sila. Yung mga kongresista sa impeachment proceedings, yung sa House Committee on Justice. Tapos ay nagpapirma ho sila. Nakakuha ng mayorya ng sapat na boto mula po sa komite at hanggang sa plenaryo at naidala na ho ngayon sa Senado para at nagsimula na nga ho yung impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte. Pero ang isa po sa masaklap po na nangyari ay talagang naisakripisyo ho yung mga panukalang batas dahil sa yung po ang dapat na inuuna kasi yung po ang ang pangunahing na mandato o tungkulin po ng mga, kaya nga tawag sa kanila, mababatas di po ba? Pero ang nauna ho sa kanila ay hindi pagiging mamabatas, kundi magpatalsik po ng kalaban po sa politika. Yan po ay naiso nila na tanggalin. Ito pong si VP Sara Duterte para sa 2028 presidential elections ay hindi na po makakandidato. So dito ho mga kababayan ay tingnan ho natin at himayin natin. Ito ho, biro nyo, grabe ho ito. Kaya natin tinutukan ho ito kasi sa Lunes, July 27, 2026, ay panglima na ho na SONA, State of the Nation Address. Yan po yung huli sa dalawa. Kasi ang huli niyang SONA ay next year, 2027. Actually, yun ho ay pamaalam na po ng kanyang administrasyon kasi huling taon na lang yun, huling SONA. Pero ngayon, ito, kumbaga sa meron pang pwedeng ihabol Kaya lang, ito ho masaklap mga kababayan. At nais lang ho natin na ipaalam sa ating mga viewers, sa ating taga-subaybay, na kung gaano ho talagang mas tumutok po yung mga kongresista, yung mga senador dito po sa politika. At para mapatalsik ito hong si VP Sara Duterte. Ito ho himayin lang ho natin. At ito hong Marcos administration, yung kanilang legislative agenda, ay talagang napakabagal po, no? At kumbaga sa naging usad pagong ngayong 20th Congress. Dahil sa dalawa lang ho, mula po sa 53 priority bills ang endorso ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. So, kasi yan ho yung LEDAC May, yung dalawang kapulungan, yung House of Representatives at ang Senado at ang Ehekutibo, nag-uusap-usap po yan para balangkasin itong mga priority bills na, kaya nga priority, dapat talagang inuuna ho, di po ba?
So, dalawa lang ho, biro nyo sa 53, dalawa lang ho. At ito, para po sa inyong pukalaman, noong March, itong si Pangulong Bongbong Marcos ay pinirmahan bilang batas na Republic Act number 12317. Ito hong resetting the inaugural Bangsamoro parliamentary elections to September 14, 2026. Biro mo yung paano kalabatas lang na baguhin lang ho ang schedule, itakda sa September 14, 2026, yung Bangsamoro parliamentary elections. Yun ho, una ho yan. Pangalawa, ay nilagdaan ho ni Pangulong Marcos ang Republic Act number 12316 bilang batas na kung saan ay binibigyan ho siya ng emergency powers para suspendihin o bawasan ang excise tax rate sa produktong petrolyo. Kaugnay pa rin ang patuloy na pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo. Ito yung epekto ng giyera po ng US at Israel laban po sa Iran. Pero sa katunayan ho mga kababayan, wala ho naman nangyari. No? Ang ginawa, puro ayuda at hindi po sinuspende yung value added tax. So excise tax lang ho mga kababayan. At sa ngayon, sa mga oras na ito, at sa Tuesday ho, July 28, 2026, ay tataas na naman ho ang presyo ng produktong petrolyo. So, dito ho. At ito ho mga kababayan, at tinignan ho natin, ito hong mga panukala na batas na ngayon, kumbaga malapit na rin para po, halimbawa, nasa Bicameral Conference Committee para aprubahan. Ito hong panukalang amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Yun ho. At tapos yung 4 na LEDAC bills ay nakapending ho sa Bicameral Conference Committee at na kung saan samantalang 20 o 20 ang patuloy na nakabinbin ho sa committee levels ng bawat ho magkabilang kapulungan sa Senate at ng House of Representatives. So yun ho mga kababayan. So dalawa lang ho. At ang pending na enrollment ay yung amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Tapos yung nakapending ho, ito, isa-isa natin Bicameral Conference Committee, nakapending ho yan. Busy ho sila sa politika Ito ho, yung National Center for Geriatric Health. Tapos amendments to government assistance to students and teachers in private education. Basic Education Voucher Program. Napaka-importante ho sana nito. Biro nyo, nagpasukan na naman. Pag-aamenda ho ito para po sa mga estudyante ho ito at sa mga guro. Tapos yung nakapending pa rin ho mga kababayan sa BICAM, ito ho People's Freedom of Information Act. Right to Information Act. Maganda rin ho ito mga kababayan. At gayon din ho yung Assistance to Individuals in Crisis Situations, yung AICS Act, na kung saan ginawa na hong batas. Tapos, ito ho, yung naipasa na po ng Senado na nakabinbin naman, diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso sa committee level, ay ito hong Classroom Building Acceleration Program o CAP-AC. At again din, yung Citizen Access and the Disclosure of Expenditures for National Accountability o Cadena Act. Yun ho. Tapos, meron naman ho, ito naipasa ho sa mababang kapulungan ng Kongreso pero ito po ay nakapending sa second reading dyan po sa Senado. Ito ho yung amendments to the Bank Deposits Secrecy Law, Banking Reform for Integrity, Good Governance, Honesty, and Transparency o BRIGHT Act. Tapos ganyan din yung amenda sa anti-online sexual abuse or exploitation of children at yung anti-child sexual abuse or exploitation materials. Yun ho. Tapos, nakapending din ho, ito hong anti-political dynasty bill. Ayun, nakapending ho sa Senado. Tapos, amendments to the masustansyang pagkain para po sa Batang Pilipino Act, National Nutrition Program. Tapos, ay ito ho, amendments to the Biofuels Act, Oil Price Stabilization Act. So, yun po, iniisa-isa lang ho natin mga kababayan para
mabigyan ho namin kayo ng kaalaman kung gaano ho ngayon masabi natin na parang tinamad ho yung ating mga mambabatas, yung mga senador at kongresista sa pag-aksyon ho rito sa mga panukalang batas na ito at naging masipag po sila diyan po sa politika, sa impeachment. Alam nyo naman ho, ang magiging perception ho nito, di ba? Pag ang tao masipag sa ganitong bagay, naku baka may insentibo. So kaya ang tanong ho natin, may incentive ho ba dyan? Kung kaya minadali nyo at talagang kumbaga sa ganado ho kayo sa pag-aksyon sa impeachment, meron bang incentive? Yun lang ho tanong. Kasi di ba sa ibang bagay, halimbawa may pinagawa ka sa sa isang tao, sige pag gawin mo yan may incentive ka sa akin. Di ba? Ang bilis. Ganyan ho kaya yan ang magiging tanong sa impeachment, meron bang incentive? Ngayon. Tapos ito hong nakapasa naman sa House, nakapending pa rin sa Senate Committee level, ang dami ho dito, amendments to the electric power industry. Yung sa Reform Act, EPIRA, Energy Regulatory Commission. Tapos Waste to Energy Bill. Waste Treatment Technology Act. Ang dami ho nito. Estate Tax, Amnesty, Travel Tax Abolition Act. Ito, maganda ho ito sana, yung Travel Tax Abolition, para po ito sa pagpapaangat ng turismo dito po sa ating bansa. Tapos yung Department of Water Resources. Ito rin ho. Amendments to the Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps Act. Tapos yung Digital Media Anti-False Information Act, National Reintegration Bill, yung Bagong Balikbayan Act. Yan ho Tapos amendments to the Teachers Professionalization Act. Amendments to the National Building Code. Ang dami ho, mga kababayan, na nakapending ho. Blue Economy Act, Digital Payments Act. Yung E-Bayad Act. Tapos Presidential Merit Scholarship Act. Ganyan din, ito ho, yung National Land Use Act. Matagal na ho itong, ito, pangako pa ho nito ni Pangulong Marcos Jr. noong kanyang unang SONA. Wala ho, biri mo na, binbin. Tapos, ito ho yung pagpapalakas sa basis conversion and pagpapalawak ko, yung Development Authority. Tapos, yung mga nakapending, ang dami ho. Ito, maganda ho sana. Ito, nakapending, second reading sa Senate at the House, Party List System Reform Act. Dapat nga, huwag nang tanggalin na ho yung party list Dito po sa ating bansa, dami ho ng mga party list representative, hindi naman lahat, pero marami ho, mga EPA lang ho At pasweldohin lang ho natin, mga kababayan, diba? Puro pormahan lang at kapag nakita mo kung sino yung mga kinatawan, mga kamag-anak din ng mga politiko, di po ba? Ginawa hong ginawa hong palabigasan o gatasan, di ba? Ito hong party list na ito. Ang dami ho mga kababayan. Tapos nakapending sa Senado at House Committee level yung amendments. Ito ho, Ito maganda rin ito yung requiring civil servants to waive bank secrecy. Ito sa nakapending ho ito sa Senado at sa House. Para lahat ho ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno, may waiver kagad sila. Pwede nating bulat-latin yung kanilang bank records